baka hindi ito mai-second reading o hindi ito mai-first reading eh. Hindi ko lang alam ha, sa Monday ba kung masasama ito sa first reading. Meaning babasahin po yung panukala niya sa plenaryo and referral to the appropriate committee. Yun po yung first reading. And definitely po, hindi ito uusad hanggang second reading. Kasi nga po, ang Kongreso ay hanggang Pebrero 7 ho na lamang ang kanila pong balik mga kapatid ay pagkatapos na ng halalan. So sa iba, ang pananaw nila dito, stunt ito, di ba? Kasi ngayon, pag-uusapan ka talaga, di ba? O, stunt. Sa kabilang banda ho naman, ito po yung maaaring turing natin na wake-up call. Di ba? Na ito ho ba ay isang frustration na ba ito? Kasi nga, pagod ka na sa usapin ng corruption. Gusto mong makitang binabaril na. Ha? In view of the public, itong mga sinasabing corrupt na ito? That's a good point kasi sa explanatory note niya, yung first line, babasahin ko. Sabi niya, corruption remains one of the gravest threats to the Philippines' social, economic, and political development. Okay, sige po. So, maaari po nating tangkilikin ito sa ilang mga kaisipan pero puntahan natin yung realidad sa Philippine setting. Hindi po ba? Okay. I'll give you, pahapyaw lang po ito. Pahapyaw, ha? Opo. Patikim lang po ito, ha? At ako po yung nagbabato-bato sa langit. Baka yung ibang nakikinig ngayon na kandidato ay kinakabahan. Pansinin po ninyo. No? Yung mga conviction nung mga ang liliit ng mga ninakaw, nagnakaw pa rin, pero maliliit ang mga ninakaw. Usually po, yung mga conviction na ganyan, sa kawalang kakayahan ng mga na-convict dyan, hindi na po yan ipinapanig pa sa kataas-taasang hukuman. Pumalik man po doon, sigurado po, i-affirm ang conviction yan. Malamang sa hindi. Pero yung pong mga anlalaki ng mga ninakaw, yung mga anlalaki ng mga ninakaw, pansinin po ninyo. Sa simula mga kapatid sa simula, minsan nga may conviction muna eh. Right? Para bagang, pagkatapos non reversal, right? Wala na, di ba hindi ka pwede kasing kapag na-acquit ka na, wala na yan. Wala nang apela yan yung prosecution, di ba? Hanggang dyan lang po muna tayo. Kasi Biyernes ngayon. Pero pansinin po ninyo, no? Opo. Maraming... Okay na kasi kalmahan mo na. na. Maganda halimbawa. Aba, sige. Kala ko hanggang doon ka lang eh. Ituloy mo. Okay. Opo. Meron pong isang traffic enforcer na kinasuhan po nito lang 2022, so 4 years ago. Aba, ang Sandigan Bayan ay hinatulan siya ng guilty sa kasong katiwalian, graft. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At ipinag-uutos ng hukuman ay kay makulong ng hanggang 5 taon na pagkakabilanggo. Dahil yung traffic enforcer ay nangotong ng 27,000 pesos. Sigurado ko kulong itong taong ito.